Mid-Autumn Festival. Miss Lubing, Chief Scientist ng Luz Research Group. Ang kaganapan ay mai-broadcast ng live sa buong bansa 8 p.m. ngayong gabi. Inihayag ng koponan ng pagbuo ng teknolohiya ng pag-alala ng brainwave. Noong panahong yon, si Miss Lu Jin, ang panganay na kapatid na babae ng pamilyang Lu, ay isang business tycoon. At ang sikat na film emperor, Lu Jiaoyu, Emperor Lu Yao, sabay din silang dadalo. Nakikita kita upang makamit ang tagumpay mo ngayon. Napakahusay. 31. Nakilala ni nanay ang babaeng pinalaki at binugbog mo. Tumalon. Babae. Sabihan mo agad ang doktor. Ate Wa, sa kasulukuyang sitwasyon niya, sigurado ka bang may extract mong tunay na genes niya? Kaya lang, ang mga high frequency na pulso ay mapupunit ang kanyang mga ugat na sakit. Ate, hindi ka naaawa sa kanya, hindi ba? Nakalimutan mo na ba kung paano siya nawala? Paano mo nasirang pamilya natin? 3 taon pa lang ako nun. Hindi ko na maalala yung mukha ng tatay ko. Nag-aalala lang ako na hindi niya kayanin ng mga kagamitan na antalang memory retrieval. Kung hindi dahil sa pag-iimbestiga kung bakit nawala ang dad ko noon. Bakit mo kami itapon sa ganyang kalokohan? Kung gusto ko sana siyang magkapira-piraso ngayon, pahirapin hanggang mamatay. Ang mga batang nakapila ngayon ay mahihirap. Buti naman. Dinala ako na tadhana sa press conference. Masusunod. Hindi pwede. Kailangan niyang ibalik ito sa kanyang dibdib hanggang sa matapos ang t-shirt. Oo. Professor Dubin, nauunawaan na ang kaganapan sa paglulunsad ng teknolohiya ngayon. Hindi lamang nila i-anunsyo ang teknolohiya ng brain fuse extraction. Oo. Gagamitin ko ang magkakapatid, ang banal na ina sa White Autumn bilang ating tema. Bilang unang kaso na inahayag sa publiko, ang teknolohiya ng brainwave extraction na ginawang papubliko online ay gustong makita ng lahat. Tinutukoy mo ba yung madalas na bisitang iyon sa mga wanted na posters? Si Bai Q ay talagang ina ni Lu? Kung may pagpipilian lang sana kami, mas gugustuhin pa namin ng walang ina katulad niyan. 30 years ago, simula sa Mid-Autumn Festival, niloko niyang mga tao para lang sa pera at pagsusugal. Ibinenta niyang 2 kong kapatid na menor de edad. At ako, ang napagtanto ko na ang rehistro ng household namin ay hiwalay sa loob ng 30 years. Sa sobrang galit ng kanyang asawa, namatay siya. Siguradong may kaugnayan ito sa kanya. Ang buong pagkabata ng 3 magkakapatid, lahat sila ay malalim na natakpan ng kanyang anino. Sa pagkakataong ito ay gusto kong makawala sa mga laala nila. Hanapin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng ama. Bilang nagpasimula sa live broadcast na to, nais kong ipaalala sa lahat ng nandito, mga kaibigan na nakapanood ng live stream, ang pagtitiis ni Bayiku ay lubos na masama. Hindi matitiis basahin, mga iksinang hindi malilimutan. Magsimula na tayo! Ikaw, ang alam mo lang ay kung paano alagaan ang iyong 3 mahalagang anak. Bakit hindi mo ako tulungan? Ang ama ko! Sa wakas, nakita ko rin siya. Ang araw na nawala si tatay!
Ano ba ang nangyari nung araw na yon? Hoy, Tio, kung pagod ka, magpahinga ka muna. Tutulungan kita pagkatapos kong maglipat ng mga gamit para sa mga bata. Hindi pa ako pagod. Hayaan natin ng ating mga ina at anak na kumain ng masarap, mahal. Oh, sige, mahal. Kahit na ang mga immortal ay mas mabuti kaysa sa Empress Lu, papatayin niya rin tayo. Oo nga pala, bibili ako ng isang piraso ng panang baboy para sa mga bata dahil pinakagusto namin yung nilagang baboy mo. Sige. Ah! 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 Ang ama ni Mr. Lu ay hindi pala nawala. Siya ay pinatay. Hindi ka panipaniwala na ganito palang nangyari noon. Bakit? Bakit hindi natin alam to? Hindi maaaring tama yon. Hindi maaaring mamatay si Papa. Ito ay malinaw na sa Mid-Autumn Festival noong 1995. Si Papa ay nasa isang business trip at hindi na bumalik. Oo. Bago ang araw na yon, bukod kay Bayi-Q, isang buwan kaming nanatili sa bahay ni Lola. Hinatid kami ni Lola pa uwi para sa Mid-Autumn Festival. Ngunit nagpunta si tatay sa isang business trip. Nagliyab ang bahay sa apoy. Shelby, hindi kaya problema sa kagamitan mo yan? Ang nakita namin ay hindi naman puting damit. Mga tunay na alaala na taglagas. Oo, alam ko. Nagsisinungaling siya. Lahat ng planeta pagkatapos ng araw na yun, natutunan namin ang lahat ng ito mula sa kanya. Tiyak na pinabayaan niya si Ama para hindi siya mamuhay sa kahihiyan. 3 taon na nila tayong niloloko. Ipagpatuloy mong ungkatin ang memory ni Mayocha. Ipakita mo sa akin. Ano ba talagang nangyari noon? Ang kailangan ko lang malaman ay mga ebidensya na kung hindi ka ba espiya ng ating Yunan Order. Ayos. Pumanaw ka na. Ya! 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 Booyah! Foo! Ay, bakit? San ba yung asawa niya at 3 anak niya? Gusto ko pa namang giitan sila ng leeg. Sige. Gumawa tayo ng ilusyon ng sunog. Hindi tayo mabubuking nito. Let's go! Yun ay kanilang master. Sila ay nagbebenta ng droga. Drug dealers pala sila. Hindi ko inakalang ang ama pala ni Pangulong Lu ay isang pasaway. Isanikipisyo nila ang kanilang sarili dahil sa selos. Lagi kong iniisip na 3 taon siyang nawala. Minsan na akong nagduda sa kanya. Ayaw na niya ba tayo? Hindi na tayo papayag na linlangin pa tayo ng mahigit na 3 taon. Itinago din nila ang karangalan at tagumpay ng kanilang ama sa loob ng 3 taon. Alam ng lahat kung gaano kalupit ang mga drug addict. Ito kaya upang protektahan ang kanyang nabubuhay na membro sa pamilya.
Alam nating lahat ang tindi ng kalupitan ng drug trafficker na yan. Posible kaya na isinuko niya ang pagiging tao niya para lamang maprotektahan ang kaniyang pamilyang naiwan, proteksyon? Pinaliwala niya ang pagkatao niya para lang sa kapakanan ng salitang proteksyon? Oo, noong panahong iyon ay mga bata pa tayo, niloko niya tayo na maituturing pang isang white lie. Ngunit hanggang sa kamatayan niya, di niya nalalaman kung nasaan ang anak, kaya di siya matahimik sa huli. Hindi pa ba malinaw yan? Ang paglilinis ng dugo sa pinangyarihan, ang pagtatago ng bangkay ng ama, ang pagtatapon ng lahat ng bakas ng krimen, iyon ay malinaw na itinago ang ebidensya at katotohanan. Iyan ay dahil nakita siyang walang ginawa habang namamatay ang asawa niya. Pwede ngang ganon. Si Lin Yikyu ay may masamang reputasyon, laging nakikisalamuha sa pinakamababang uri. Ibinenta ang lupa ni Mr. Lu para sa pera at naging dahilan ng pagkamatay ng biyenan niya. Posibleng hindi siya nag-iisip ng tama. Madalas siyang makulong, ganyan talaga ang ugali niya. Luwag siya ay sinungaling. Siyempre, sa loob ng 30 taon ng pagtitiwala, marami ang namatay ng walang malinaw na dahilan. Kung sila ay mabubuhay, makikita ninyo kung gaano siya kalayo. Niloko ni Jinjing yan ang lola at kami lang na magkakapatid na noon ay ilang daong gulang pa lamang. Sige, subalit mayroon akong hawak na matalas at mahabang talim ng kutsilyo. Ako'y may nunal sa ulo, isang payat na lalaki na nakasalamin na may hawak na machete, at 2 lalaki na may makakapal na kilay. Ang mga ginamit nilang armas sa krimen ay kinabibilangan ng watermelon knife, balisong at machete. Ang ginamit nilang sasakyan ay isang puting segunda manong van. Bumaba ka na ngayon, dali. Kuya, kakilala mo ba ang mga Lu? Ako si Liu mula sa komite ng barangay. Tumawag sa amin ang matandang ginang Lu, sinabing nasusunog daw ang kanilang bahay. At dahil sa matinding pag-aalala, pinapunta niya ako upang tingnan. Oo, matagal ko ng kaibigan si Lu Hudu. Kailan bumalik ang matandang ginang, aburidong-aburido rin ako, pero handa akong tumulong. Ang sabi ng matandang Lu, nasa ospital daw ang apo niya na may mataas na lagnat. Mukhang di sila makakabalik ngayon, baka bukas pa ang pinakamaaga. Sige, maraming salamat sa'yo. Babalikan na lang kita ulit bukas, ha? Sino na naman kaya ang tao na yan? At ano pa talaga ang papel niya dito? Sino po ba ang tinutukoy ninyo? Ang inyo po bang ama ang nagpunta doon? Nagpunta siya sa isang business trip. Ano pa talaga ang eksaktong nangyari sa bahay na yan? At bakit naman bigla na lang itong nasunog sa ganitong katinding kalagayan? Kasalanan ko. Nasanay akong manigarilyo at nang nagsindi ako, nahulog ang upo sa puwang ng kama. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Haikyuu, bakit ka ba naninigarilyo? Ngayon pa naman ang Mid-Autumn Festival. Saan na ngayon titira ang ating buong pamilya? Anong nangyari kay Mama? Papaano kung umuwi si Papa at wala ng bahay? Hindi na kita tatawagin mama. Buti dumating siya. Mama. Gulo, mas maniniwala kayong ako ang may gawa. Mas ligtas kayo. Hindi pwedeng malaman nilang LU si Mama at mga bata.
Matulog na kayo ng mahimbing ngayong gabi. Noong gabing iyon, ang lahat ng kanyang ginawa ay para pala talaga sa aming proteksyon. Hindi lang pinrotektahan ni Bai Chu ang pamilya niya para hindi matuklasan, nag-iwan pa siya ng ebidensya para hindi na sila balikan ng mamamatay tao at binalikan pa niya para sirain ang bangkay. Paano niya nagawa ang ganoon kabilis at detalyadong pag-iisip? Nang umamin si Bai Qiu sa mamamatay tao na asawa siya ng pamilya Lu, para na rin siyang nagpakamatay. Kaya napilitan siyang magsinungaling. Nagkataon lang na naipagtanggol niya kami, hindi niya iyon binalak. Tama, sanay lang siyang manloko at maging pasaway, kaya siya napunta sa sitwasyong ito ngayon. Sa pagkakataong ito, nagkamali ako ng pag-iisip, hindi kayo. Alam, noong gabing iyon, kinalimutan niya ang kanyang kasalanan at hindi na umuwi. Kinabukasan, nalaman naming pumasok pala siya sa isang mahjong-an at nagsugal buong magdamag. Hindi lang ang pera ni Papa Sikong ang kanyang isinugal, pati na rin ang bahay ni Lola ay naisugal din. Kinasusulog pa lamang niya ang nag-iisang bahay ni Papa na siyang tangi naming masisilungan. Ipagpatuloy natin ang mga alaala ni Bai Yikyu upang makita ng lahat kung paano niya kami winasak at ginawang walang tirahan at paano kami nagtago mula sa mga naghahabol sa utang. Kaya, Pelame. Anong ginagawa niya? Hindi ba't nagsusugal siya? ano pa bang gagawin niya? Maling taya, nagsusugal nga. May human trafficker na kumuha ng bata. May kumuha sa mga bata. Nakita ko kanina ang ilang human trafficker na nangingidnap ng ilang bata mula sa kanilang baryo. Tumakas ang aking tiyo. Anong ginagawa mo? Nagpapanggap na umalis na ang human trafficker? Hindi ka ba magsasalita? Pipigilan mo ba sila? Hula ko, mapapahiya na naman ang magkapatid na Lu. Sabi, magsususugal ka. Hula ko, mapapahiya na naman ang magkapatid na Lu. Naku, ang anak ko hindi pa umuuwi. Tingnan niyo ang tingin niya. Ang mga human trafficker ay nasa labas na. Kunin ninyo ang mga gamit ninyo at harangan ang pasukan ng baryo. Ngayong gabi, ang ating mga ama at ina ay nahuli ng human trafficker. Tara na. Tapos na ako. Hindi ako kumuha ng bagong paninda ngayon, alam mo ba? Napagkasunduan na namin ito, sinabi ko na sa inyo. Sinabi ko, talagang malakas ang dating ng babaeng yan at nakuha mo pa. Umalis na! Ha 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 ha! Wisit, teka, ano ba itong nangyayari? Napakabilis naman ng pangyayari. Bakit tayo natuklasan? Huwag kang gumalaw ng ganyan. Magkanya-kanya tayo ng takbo. Sige, basta't magawa mo yan ng maayos sa isang lagusan. Umalis na tayo. Iba to, ay, sumigaw ka. Sabihin mo kung saan tinago ang bedsheet ko. Nagkamali ba tayo ng tao? Hoy, ayaw umamin? Bubugbugin ka namin hanggang umamin ka. Mga 170 sentimetro, crew cut, may paso sa pisngi. Alam mo rin, ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking kwento. Isang komplikadong sitwasyon na may maraming anggulo at detalye na dapat isaalam-alam. Hindi lang ito simple, kundi isang masalimuot na tapestry ng mga pangyayari at motibo na patuloy nating sinusubukang intindihin. Ang bawat piraso ng informasyon, gaano man kaliit, ay mahalaga sa pagbuo ng buong larawan. Sa bawat pag-usbong ng bagong detalye, lalo nating nauunawaan ang lalim ng mga pangyayari At ang mga implikasyon nito sa lahat ng sangkot. Kaya't mahalaga na tingnan natin ito sa mas malawak na perspektiba at hindi lamang sa ibabaw. para guluhin ang buhay ko rito sa China. 6 na kriminal, lula ng isang halos bagong puting sports car, umatake sa isang intersection sa kalagitnaan ng araw. Ang isa sa kanila ay 35 taong gulang na may tiyak na taas at 3 sa kanila ay nakasuot ng leather jacket.
Magagawa mong gambalain itong mga kamay. Sino ang nag-utos sa inyo? Bakit niyo pinatay si Lugudong? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Pata. Bakit mo ako sinasaktan ng ganyan? Wala akong alam tungkol sa kanya. Ay naku, ano ba naman ito? Gusto mong subukan, ano? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit sabihin mong nawalan na ng kulay ang mga salamin, wala akong alam doon. Kahit isa man lang, hindi ito magiging epektibo. Kahit patayin mo pa ako, wala kang makukuhang impormasyon mula sa akin dahil wala talaga akong nalalaman. Sasabihin ko na, nagsalita na ako, nalaman ko na ang lahat. Ilahad mo ang buong katotohanan. Sino ang narinig mong naroon at ano ang ginawa niya? Ikwento mo sa akin ng buo ang lahat ng inyong mga kilos. Kami, noong mismong unang araw, nanuluyan kami sa likod ng Chunhua Guest House at talagang nagpunta rin kami sa lugar na iyon. Ang mamamatay tao na si Joe Biao ay dumaan sa Chunhua Guest House sa bakuran ng may-ari at iba pang lugar bago pumunta sa Wangyi Community. May naiwang DNA, plate number DS C-626, ebidensya, dugo ng salarin, tugma sa tao. Hindi lang pinigilan ni Bai Q ang mga kriminal sa tulong ng madla, kundi mag-isa pa niyang hinarap ang pumatay. Pinatunayan niyang sila ang pumaslang kay Lugudong, ngunit isa lang siyang may bahay. Kuya, ihat! May isang van na may mga taong nakasuot ng maskara ang walang pag-aalinlangang dumiretso sa aking rancho na tila may masamang intensyon at layunin. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala at takot sa akin. Ipakita ninyo sa aking patanginang tatay na diretso ako sa impyerno. Huwag kang magbalak tumakas, bilisan mo. Dapat mabilis ka. Huwag kang magbalak tumakas, bilisan mo. Dapat mabilis ka. Napakalaking pagkakaiba nga talaga nito. Nakakatawa lang isipin. Hindi ko talaga akalain na ganun pala kalayo ang agwat ng dalawa. Handang mamatay para mahuli ang mga kriminal, ginawa niyang lakas ang sakit ng pagkawala ng asawa para makapaghiganti. Talagang hindi mo siya naintindihan. Alam mo bang nandoon siya sa loob ng 2 taon, matapat na naghihintay at nanatili sa kanyang tabi? Hindi siya pwedeng mamatay. Kung wala siyang awa, masama ito sa pamilya ko. Ikaw ang haharap sa sarili mong kapahamakan. Gusto ko nang sumuko. Lahat ng utang mo sa akin ay kailangan mong bayaran ng buong buo at walang kulang. Wala kang karapatan na makialam sa mga bagay na hindi mo nalalaman. Ikaw na walang modo. May makakatulong naman siguro dyan. Hoy! Hindi ako makatulog. Ganap ng umaga. At may isa pa akong napakahalagang bagay na kailangan kong tapusin. Uy! Si Fukyang may saksak! Ang likod pa rin! Kailangang obserbahan ng 48 oras. Bawal kang bumangon sa kama. Sa mga residente, isang human trafficker ang nahuli kagabi. 5 pa ang nakatakas. Nagpapatrolya na ang mga bayan. Kuya, yung nahuling human trafficker, taga rito ba sa ating syudad? Oo. Nang malaman ng syudad ang nangyari, nag-abiso sila sa lahat ng munisipalidad na magsagawa ng operasyon laban sa mga human trafficker. Bahay-bahay silang naghahanap. Hoy, huwag kang gumalaw. Magaling! Tiyak na hindi na sila magpapakita pa. Ligtas na pansamantala si nanay at ang mga anak. Ibigay mo ang numero ng telepono ng mga kapamilya mo para makapagbayad sila ng bayarin sa ospital. Sa aming bahay, wala kaming pera at wala rin kaming telepono. Sige, ako na muna ang aalalay. Magpahinga ka ng mabuti. Kailangan ka pa namin para sa mga susunod na investigasyon. Kuya,
Gusto ko sanang umuwi para makita ang aking pamilya. Bukod pa rito, may isa pa akong hindi natapos na gawain. Huyali, dito na! Sapat na siguro to para sa natalo kong pera sa loob ng 2 oras. Umalis na kayo. Sa loob lamang ng 1 oras, gusto kong mawala na kayo dito, pati na rin ang lahat ng inyong gamit. Kung hindi ay titiyakin kong pagbabayaran ninyo ang lahat ng inyong ginawa. Hoy, ikaw na duwag! Sinunog mo na bahay ni Bodong at hindi mo pa sinabi. Ngayon, pati bahay ng aming ninuno, sisirain mo pa. 4 na pader at 1 kama, pare-pareho lang naman yan. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? 1 oras na lang, bilisan mo na ang pag-ayos ng gamit mo. Kung ayaw nating ibigay ang bahay sa kanila, kukunin na lang nila si Xiao Yao. Lalaki si Xiao Yao, kaya siya ay mahalaga. Peste ka! Bakit ba napangasawa ni Bodong ang ate mo? Napakamalas! Lola, nanay! Sobrang galit na galit ako sa inyong dalawa. Paumanhin! Ito lang ang natatanging paraan upang kayo ay makalayo. Ang mga taong nagpapautang na may mataas na interes ay tiyak na makakahanap sa atin dito sa madaling panahon. Naku, mga anak! Ay mga nanay ko, ang sakit-sakit nito sa aking kalooban. Hindi ko na kaya. Tama! Isinugal ni Bayikyo ang bahay para mailipat ang pamilya sa ligtas na lugar. Huwag ninyo akong kunin! Huwag ninyo akong kunin! Hindi ako lalaki! Matulog ka na! Matulog ka ng mahimbing at panatag! Ang iyong ina ay hindi kailanman papayag na ikaw ay kuhanin ng kahit sino. Ito na marahil ang kahuli-hulihang beses na makikita ko ang mag-ina sa buong buhay ko. Hindi ko lubos na maintindihan ang sitwasyong ito at sa iyo na lamang nakasalalay kung paano mo ito pahahalagahan o bibigyang interpretasyon. Posible nga na ito na ang katapusan. Dahil sa magandang balitang ito, sigurado akong ligtas na ngayon si nanay at ang mga bata. Simula ngayon, paulit-ulit kong gugunitain ang bawat mukha ninyo upang hindi ko kayo tuluyang makalimutan at mawala sa aking isipan at alaala para hindi ko kayo palampasin. Huwag na huwag nating palalagpasin ito. Ang tanong ay, paanong nangyari ang lahat ng ito? Talaga bang imposible na hindi ito mangyari? Mag-isa siyang nagplano ng pagtugis. Sa sitwasyong iyon, kalmado pa siyang nakaisip na makipaglaban sa mamamatay tao hanggang sa huling hininga. Paano nagawa ng isang mahinang babae ang ganong klaseng bagay? Ito na nga ba ang tinutukoy na lakas ng isang ina? Naalala mo ba, kinabukasan sa bahay, parang walang nangyari sa kanya, patuloy pa nga siyang nagtrabaho. Paanong hindi siya nasugatan? Hindi ko pa ito nababanggit. Sa kanya, Kuya Shu, binago mo ba ang equipment? Sigurado ka bang walang kakulangan sa memory chip? Sir, ikaw mismo ang nag-develop at sumubok ng equipment at teknolohiya, kaya ikaw ang higit na nakakaalam. Ang error rate ng content na ipinapakita ay mas mababa pa sa 0.03% at sa pagkuha ng impormasyon. Ang alaala na trigger ang sugat, kaya nagkakaroon din ng stress reaction ang pisikal na katawan. Kahit pa sabihin natin ginawa niya talaga yon, ano naman? Kung ikukumpara sa mga kasamaan niya pagkatapos, baliwala lang yon. Nung pinatay si Papa, si Lola ang nagsumikap na buhayin ako. Hayop ka, tingnan mo, labag yan sa batas. Bilang ina, ang tanging alam niya ay magpakasa sa araw-araw. Pati ba naman anak niya, ibinenta niya. Hindi ka karapat dapat maging ina. Tama si Sandy. Noon, labis kaming nangangailangan ng pera. Kung hindi dahil sa tulong, matagal na kaming gutom. Siya lang ang kayang kumita, pero tambay lang siya sa bahay, nagpapakasaya, at nanggugulo pa sa presinto para humingi ng pera. Ano ang balita sa paghuli ng human trafficker? Totoo bang nawala sa ospital ang babaeng sinaksak? Itinatago ninyo ba na pumanaw na siya?
Para sa'yo to. Inspector, may iba pa bang biktima bukod sa inyo? Mayroong mga batang kinuha ang kidney at mayroon ding sinaksak at itinapon sa ilog. Paano ka nakatakas? Maaari mo bang isalaysay ang mga pangyayari noong gabing iyon? Maaari, subalit hindi ako pwedeng magpa-interview. Baliw na ba siya? Ano ang ginagawa niya? Ito ang tunay siya. Para saan ang perang yan? Ang bawat tao ay dapat may 40? 40? Ang sweldo ko sa isang buwan, di pa umaabot ng 40? O sige, dinagdagan ko pa ng 5 piso? Sapat na yan sa 2 linggo mo? 40 walang labis, walang kulang. Bakit napakasama? Sa kahirapan, lumalabas ang mapanlinlang. Nakakita na ako ng pulubi, pero wala pang testigong ganito katapang humingi. Pasensya na, pasensya na. Umuwi ka na nga. Nakakahiya ka sa lahat ng tao rito. Sige, uuwi na ako para magpakain ng baboy. Hindi kayo makakakuha ng balita. Sayang lang ang punta nyo rito. Huminto ka na. 4 na po ang hinihingi ko. Sige, makatarungan na ang presyo. Para sa pera, kinalimutan mo ang dignidad mo. Grabe, napaka-materialista mo talaga. Sinisira mo ang reputasyon ng ating buong baryo. Hay, 200 na pala, sapat na. Sa wakas, sapat na. Para sa balitang yan, nag-abuno pa ako ng 40, minamalas sa lahat ng bagay. Nagpakalayo-layo ako para lang maloko ng matandang yon. Hindi na ako babalik sa lugar na to. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Kuya, pasensya na sa aking ginawa kanina. Ikinahiya ko ang pangalan ng ating baryo. Ngunit wala na talaga akong magagawa. Saktan mo man ako o murahin, ayos lang sa akin. Ang tanging pakiusap ko lang po ay ibigay mo itong perang ito sa aking biyenan. Sabihin mo na lang na ito ay espesyal na tulong pinansyal mula sa iyo para sa aming pamilya. Kaya mo ba ginawa ang lahat ng iyon para lang kumita ng pera para sa pamilya mo? Naisip mo ba kung paano kanila isusulat pag uwi nila kapag nasira ang reputasyon habang buhay kang mapapahiya at hindi na makakaahon? Hayaan ninyong sabihin nilang sakim ako sa salapi. Wala nang mas babagsak pa sa reputasyon ko. Kaya hindi na mahalaga sa akin ang lahat ng ito. Hanggat makakakain ang aking mga anak at makakapag-aral sila ng maayos, baliwala ang lahat ng yan. Ang lahat ng iyon ay walang saysay. Ang pera na nais niya, ang tinutukoy niya, ay ang tinatawag na tulong pinansyal. Ginamit niya ang pagkakataon ng panayam upang makakuha ng pera, subalit ang totoong dahilan pala ay upang makalikom ng pampaaral para sa kanyang mga anak. Para makalikom ng matrikula, hindi siya naintindihan ng lahat pero wala siyang pakialam. May kakayahan siya. Pero nagpapanggap pa ring mahina. Bakit ka nagpapaawa? Sa pagpapakita lang ng kaunting kabaitan, mababago na ang pananaw sa kanya at magiging isang anghel. Nakakatawa talaga. Hindi maikakaila na sa yugtong yon, siya ay masasabing isa pa rin. Natin na karapat-dapat siyang tawaging isang ina. Subalit, sa sandaling masaksihan ninyo ang pagbebenta niya sa kanyang anak, mananatili pa rin ba ang inyong pagtingin na iyon? Noong panahong lubos na naghihirap at walang makain ang buong pamilya, ang 9 na taong gulang na kapatid mo ay ninais na tumistigo sa korte. Ngunit sa halip ay siya pa ang pinagbayad sa kanyang kapatid. Ang 500,000 piso ng amo. Xiaobiao, nasaan ang ate mo? Hindi pa ba siya nakakauwi mula sa eskwela? Hindi pa ba tapos ang klase niya? Ha? Nasaan na si ate? Sinunog mo ang bahay? Pati ang salapi ng pamilya ay iyong sinunog. Pati ang ate mo ay kailangang magtrabaho sa fitting room para lang kumita. Fitting room ba ka mo? Boss, 300 pakit ng bote ang nahanap ko. Pakicheck na lang po. Halika. Halika, Xiaoyang. Naghiwalay pala kayo? Nagkataon naman. Batay sa napagkasunduan natin noon, kailangan mo akong bayaran ng 3 piso. Huwag kang magmadali. Uy, anong pinahid mo? Bakit ang bango-bango mo? Hehe, hayaan mo nga akong amuhin ka ng maigi. Tay, para ibigay ko na tong pera.
Ito, para sa iyo na. Pinagawa pala ni Wang Jingwei sa ate mo ang ganung bagay. At saka, hindi mo ba naaalala? Masyado pa akong bata noon, kaya't hindi ko na maalala na nangyari yon. Ibig sabihin, pinigilan niya ang ate ko para protektahan lang ito? Tita, huwag pumasok. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo yang ginagawa? Ma! Bakit ka tumakas? Uwi na at bantayan ng kapatid. Ay, huwag kang matakot. Hinahangaan ko lang ang maliliit na kamay ng iyong anak. Mukhang salat kayo sa salapi nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Ang ganda rin ng iyong figura. Kung nais mo, samahan mo ako sa isang gabi at bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ayaw ko ng ganito. Kapag pumasok ka, hindi na kita matutulungan, ha? Ha? Sasaktan mo ba ako? Inay, ano ang binabalak mong gawin? Paumanhin! Paumanhin! Hoy! Anong bang ginagawa mo dyan? Pigilan ninyo siya at huwag niyong palapitin. Ilabas mo yan! Sa wakas, pinayagan na ako ng amo na mamulot ng mga botones, pero sinira mo ang lahat ng iyon. At sinaktan mo pa ang amo? Paano na tayo makakabayad ng pinsala ngayon? Gusto mo ba talagang magpakamatay kaming lahat? Hindi naman niya kami hinahanap? Halika na, umalis na tayo! Grabe! Ang bilis naman nilang nakarating dito! Kung sakaling makita nila ang mukha ni Ajin, mas lalong mapanganib ang sitwasyon. Kaya kailangang pigilan natin sila na matagpuan ang mga bata sa kahit anong paraan at sa lahat ng gastos. Bilis! Hulihin sila agad! Hayop ka, sinisira mo ang plano ko. Nandyan pa si Ajin, bawal pumasok. Kuya, ang dangot mo, ang kulit mo. Subukan mo lang akong lokohin, hayop ka. Hindi ko naman talaga intensyong bastusin ka. Sadyang sinundan ko lang ang anak mo para takutin siya at upang maintindihan niya na kapag may ginawa siyang kalokohan, kailangan niyang panagutan at magbayad. Ang totoo, nais kong makipag-usap sa'yo tungkol sa negosyo. Kanina, nasaksihan ko, nakatingin ka sa aking anak na babae. Sige, mayroon akong salapi rito. Ganito na lang, magtatakda ako ng halaga para ipagbili mo sa akin ang iyong anak. Ang bayad para sa pagkasira ng ulo, dito na natin ibabawas. Ano sa palagay mo? Kaya pala pinoprotektahan ako ni Daoshi. Talagang pinoprotektahan mo ako noon. Pero sa huli, ibinenta mo pa rin ang ate mo. Tama, kahit may konsensya siya. Ang katotohanan ng sunod-sunod niya kaming magkapatid na ipinagbili ay hindi maikakaila. Mali. Baka ngayon, balak niyang gawing totoo ang kunwari lang at ang paraan ng pakikipagtawaran ni Daoshi ay hindi nagpapahiwatig ng pagpapanggap. At para maipagbili ako, hindi siya nagdalawang isip na. Magbawas ng presyo. Sige, sabihin mo nga sa akin, magkano ba talaga dapat ang presyo nito? Ang aking anak na babae ay kaakit-akit at matatas sa paggawa ng mga bagay. Kaya, karapat-dapat lamang na malaki ang kanyang halaga. 52. 500,000 kung mababayaran ng buo, isang salita tapos ang usapan. Nababaliw ka na ba? Akala mo ba yung ginto yan? Sa tingin ko, mukhang nahulog na ang iyong ngipin sa harap, kaya umalis ka na. Kulang na tayo sa oras, paalisin mo na ang amo. Kuya, huwag kang magalit o kaya'y ganito na lang. 50,000, bigyan ninyo ako ng 50,000 at ang anak ko ay sa inyo na. Kung ano man ang gusto ninyong gawin sa kanya, ito'y bayad sa pagkasira ng ulo ninyo. Ay hindi, sige, iyang 50,000. Sige, maghihintay ako rito para sa'yo. Kunin mo ang pera at kapag naibigay mo na, ibibigay ko na rin ang tao. Sige. Paano ko naman maipagbibili ang ate ko sa iyo? Kaya pala niya ikinulong ang ate ko ay para iligtas ang kanyang buhay.
Bakit mag-isa siyang lumalapit sa mamamatay tao? Itinataya niya ba ang kanyang buhay? Kung susuriin ang mga nakaraang kilos ni Bayikyu, hindi siya isang taong basta na lang sumusuong ng walang pag-iisip. Kaya naman, mayroon pa siyang ibang paraan na nalalaman. Ano man ang gawin niya, hindi nito mababago ang katotohanan dahil sa pagsusugal. Ipinagbili niya kami isa-isa. Baka inililigtas lang niya si ate dahil may balak na siyang ibenta ito. Kung hindi kayo naniniwala, abangan ninyo. Meron pang bagong lipat dito na isang matandang babae na apelidong Lu kasama ang 3 bata. Kuya, yung pamilyang pinagtatanungan mo, alam ko kung sino sila. Meron pa nga akong mga litrato nila. Nais mo bang makita? Ibigay mo sa akin ang mga larawan at ang salapi ay hindi problema. Sa tuwing kumikilos si Ate Bay ngayon, palagi kong naiisip na mayroon siyang inihahandang matinding plano. Hindi kaya, hindi pera ang gusto ni Ate Bay, kundi ang mismong buhay. Nandito ang kanyang pera, kaya't ang kamera at litrato ay siguradong narito rin. Ang bait-bait naman ng batang ito. Halika't sumama ka kay Cho, ha? Gagawin kitang modelo, kukuha si Cho ng ilang litrato mo. At pagkatapos ay bibigyan kita ng napakaraming pera na sadyang napakalaki at sobrang marami talaga. Sino ka? Sino ka sa tingin mo para gawin yan? Ikaw? Ano ka ba? Itong salot? Sino ang nagdala sa kanya rito? Sino itong lapastangan na nagbukas ng pinto para sa kanya? Ang salarin na ito ay muntikan ng makapinsala sa akin. Balak ba ni Bayikyu na ibigay ang mga litratong ito sa salarin? Ngunit paano nito masosolusyonan ang anumang problema? Naku kuya, kanina lang, nakita ko ang isang lalaki na tumalon mula sa bintana mo. Tila may petlat sa kanyang mukha. Ang hawak niya ay mistulang kamera. Malamang, isang magnanakaw ang nakapasok sa'yo. Tao! Si Bayekyu, sinusubukan niyang ilihis ang gulo. Si Bayekyu, sinusubukan niyang ilihis ang gulo. Ano bang kalokohan ito? Sinasabi mong kamukha ko ang nasa litratong yan, di ba? Ano ba talagang balak mo? Gusto mo ba akong dalhin sa presinto? Kuya Chen, sino ka ba sa tingin mo? Anong klaseng panginikil yan? Sabihin mo na, kaya niyo ba tong gawin o hindi?
Gusto ba ninyong makipaglaro ng marumi, ha? Mukhang hindi pa sapat ang inyong karanasan at pag-iisip, kaya't hindi pa kayo handa sa ganoong laban. Hoy! Hoy! Hayaan ninyo na sila ang gumawa niyan. Wala akong kinalaman dito. Maghanap kung saan-saan. Hay! Hay! Hindi talaga kami magkakaroon ng dapat ninyong tatlo ang magbayad ng kapalit. Hindi ito walang lunas. Hindi pera ang kanyang layunin. Paano niya nagawa yon? Ginamit ang walang awang amo para puksain ang salarin, saka pinaubos sa pulisya. Napakagaling nitong pagliis ng gulo. Napansin ba ninyo? Mula sa paggamit ng mga taga-nayon para hulihin ang human trafficker hanggang sa paglihis ng gulo ngayon, diretsong humarap si Bai Chao sa krisis at maingat niyang pinoprotektahan ng mga bata. Ngayon, malinis ang konsensya ni Bai Chao bilang ina. Kung nagawa niyang protektahan kami, bakit niya kami ipinagbenta? Una, ang ate ko ay ipinagbenta sa East City. Pangalawa, nang iligtas ako ni Fu mula sa pagmamaltrato, humingi pa siya ng pera sa aking ama. Alam niyo ba kung gaano katakot para sa isang 6 na taong gulang na bata na marinig na ipagbebenta siya ng sariling ina? Higit pa rito, si Xiaoding, 3 taong gulang pa lang siya noon. Paano siya magtatayo ng tiwala sa kanyang ina? Kinailangan niyang pasanin ng sakit ng pagpapabaya ng kanyang tunay na ina. Oo nga, ano man ang mangyari. Hindi niya kami dapat na ipinagbenta. Nawalan kami ng amang at inang magulang. Nawalan din kami ng aming tirahan. Bilang isang ina, siya sana ang aming pinagkakatiwalaang suporta at lakas ng aming pamilya. Tungkol sa pangyayaring ito, hindi ko siya mapapatawad, anuman ang mangyari. Abogado, tungkol sa bayad pinsala ng aking anak. Pinsala sa trabaho po ng anak ninyo. Titiyakin kong buo ang kabayaran mula sa pabrika. Dahil may problema kayo sa tuhod, ihahatid ko na kayo pa uwi. Mahigit 1 linggo ko na siyang inoobserbahan at totoo nga ang sinasabi ng mga kapitbahay. Isa siyang responsableng at mabuting tao. Sa kanya ko lang mapagkakatiwala ang ipaubaya si Abing. Direktor Yue, bagong pitas po itong mga prutas. Pakikain na lang po. Mayroon po akong anak na babae, napakatalino at napakabait sa aming tahanan. Hindi na namin kaya ang gamit ng bata. Maaari niyo ba siyang ampunin? Ibalik mo iyan. Wala pa akong intensyon na mag-ampon ng bata sa ngayon. Ito ay isang opisina ng gobyerno, kaya huwag ka nang bumalik dito sa hinaharap. Ikaw na naman, guwardiya. Direktor Yue, pakiusap, pag-isipan niyo po. Direktor Yue, napansin ko po na nagtatrabaho kayo ng lampas sa oras hanggang gabi, kaya naman ipinagdala ko po kayo ng kaunting pagkain. Hindi niyo po ba gusto? Direktor Yue. Tara, kumain na tayo. Ang direktor ay talagang mabuting tao. Sa oras na masaksihan niya si Abing na kasama ko sa aming mga transaksyon, sigurado akong lulambot ang kanyang puso. Bakit ka naglulupasay sa iyak? Ang simpleng gawain ay hindi mo magawa at may gana ka pang mag-iiyak. Masyadong mabigat ito at buong araw akong hindi pa kumakain. Hay naku! Wala kang kwentang bata, pati simpleng gawain, di mo magawa. Huwag ka nang kumain ngayon. Kung di mo sinunog ang bahay at ginamit ang tulong para upahan itong lumang tirahan, di sana tayo nagbubuhat ng mabibigat para kumita. Bakit mo ko minumura ng ganyan? Aba, sumasagot ka na ha? Tingnan mo, bubugbugin talaga kita ngayon. Anong ginagawa ninyo sa tapat ng opisina? Hindi. Nagtatrabaho ang anak ko. Anong tinawag mo sa akin? Sinasaktan mo ko, hindi mo ako dapat sinasaktan. Wala kang galang kahit kay Director Yue. Pumasok ka muna sa sasakyan. May sasabihin ako sa iyong ina.
Direktor, talagang humihingi ako ng paumanhin. Nakakahiya po sa inyo. Ang aking anak kasi, kadalasan, tama na, hindi mo ako madadala sa kunwaring paghihirap na yan. Direktor Yue, ang asawa ko po ay wala na at ang mga anak ko ay ganyan din ang sitwasyon. Talagang nawawalan na po ako ng pag-asa, kaya po ako. Director Yue, si Dong Yulan po, nakita nyo naman, napakatalino at napakalisto. Nakikiusap po ako sa inyo, ampunin nyo na lang po siya. Ngayon lang po ako nakakita ng taong ganito katigas ang ulo. Sige na po, hayaan nyo na akong umalis. Hayaan nyo po siyang tumira muna sa bahay ko. Sige po. Sige po, maraming salamat po, Director Yue. Heto po, kunin nyo na po muna ito. Dalhin nyo na lang po pa uwi para sa iba nyo pang mga anak para makapag-drawing sila. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagtulong. Kaya pala kinupkop ni Director Yue si Lu Juan dahil sa drama ni Bai Yiqiu. Masasakit na salita pero para sa ikabubuti, ganyan ang tunay na ina, si Bai Yiqiu. Nanginginig ang kamay sa pagtanggap ng pera. Ang ina pa rin ang pinakamasasaktan. Sun Yanxian, ginawa ko to para ampunin ako ng aking ama. Sadya kong umarte sa harapan niya. Ang pera ay kusa niyang ibinigay. Hindi ito pagbebenta ng anak, kundi paghahanap ng pinakamainam na kinabukasan para sa kanya. Ang pagmamahal ng magulang sa anak ay nagpaplano para sa malayong hinaharap. Ngayon ko lang iyan naunawaan. Sa ganoong critical na sitwasyon, hindi na pa rin makalimutang siya sa ating mabuti ang pamilyang aampon. Kahit ginawa niya yon, anong sildi ngayon? Alam niyo ba kung paano siya nabuhay pagkatapos? Para siyang linta na nakakapit sa mga umampon sa amin. Naawa lang sa amin ang mga kinagisnan naming magulang, kaya hindi sila gumawa ng gulo. Kung sa ibang pamilya, yan, matagal na siyang pinalayas. Oo, lulong siya sa pagsusugal. Ang magandang kinabukasan ay para lang makahingi siya ng pera sa sugal, namatay ang ama sa galit. Namatay ang ama sa galit dahil sa pinagsasabi niya, Sokyu, parang binamalas ka yata ngayon ha? 5 beses ka nang sunod-sunod na talo, di ba? Ha? Sige, magpatuloy tayo. Ngayon dapat kong mabawi ang aking puhunan. QG, may alam akong paraan para makabawi ka. Narinig ko kamakailan, may nagbabayad daw ng malaki para magtanong-tanong tungkol sa isang pamilyang apelidong Lu. Anong pamilyang Lu? Sabihin mo sa akin ang detalye, baka talagang makakita ako ng paraan para kitain ang perang iyan. Ang hinahanap nila ay isang matandang babae at isang byuda na may 3 anak mula sa pamilya Lu. Nakasalubong mo na ba sila? Nahanap nila tayo. Wala na. Grabe naman, anong klaseng swerte iyan? Bakit hindi ako ang makakuha niyan? Ang ganda pakinggan. Wala naman siyang tinatagong anumang sikreto sa sarili. Sa araw na iyon, sana'y nanalo ako ng malaki para mabawi lahat ng aking talo. Huwag ka nang magtaka dahil totoo, kamakailan ay may isang taong lubhang mapagbigay na may peklat sa mukha at sa tingin ko, siya nga ang tinutukoy. Aba, ang isa sa mga kasama ko ay nakapagsilbi sa kanya ng inumin at siya rin ay nagtatanong tungkol sa pamilyang Lu. Sa tingin ko, gusto lang din nilang kumita sa pagbibigay ng impormasyon. Teka, sino ba ang nakabanggaan ng pamilya Lu? Sino ang makapagsasabi? Sa panahong ito, ang pagkuha ng impormasyon tungkol sa isang pamilya ay hindi ganoon kadaling gawain. Sige, tuloy lang. Sa pustahang ito, itataya ko ang lahat ng aking yaman. Sabihin mo, sa pagkakataong ito, itinatalaga ko ang aking buong kayamanan at lahat ng aking ari-arian. Lahat-lahat. Malaki ang pag-unlad mo, nakita ng guru mo yon, ililibre kita sa KFC ngayon.
Ha 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 ha, maraming salamat sa'yo. Nandito ka para sa anak mo, di ba? Shelbyn, batiin mo ang nanay mo. Anak, dinalaw ka ni Mama. Hindi ka dapat maging bastos. Hehe, sinong nagsabing siya ang dinalaw ko? Director Yue, pwede po bang makahiram ng 100 para pansamantala? May 2 pa kasing bibig na pakakainin sa bahay. Maubos na rin ang gamot sa high blood ng lola niya. Sa susunod na buwan, babayaran ko po kayo. Sa susunod na buwan, bayad po ako. Napakasama niya. Matagal na niyang ipinamigay ang mga sisiw. Yung mga yun, binili niya nung nakaraan. Siguradong natalo na naman siya sa sugal. Ang batang ito'y lalong lumilinaw, ha? Sa tuwing dinagalaw namin si Lola, nakaharang ka sa pinto at humihingi ng pera. Dahil dyan, ayaw na kaming pauwiin ni Lola. Hindi ka pa rin ba nasiyahan? Nanalo ka na sa nakaraang 2 pagkakataon, hindi ka pa ba titigil? Gusto ko lang namang mabawi ang lahat ng perang nawala. Xiaokyu, tandaan mo, ang pagsusugal ay may masamang dulot. Mula ngayon, bawasan mo na ang iyong paglalaro ng mahjong. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Tara na, opo. Ngayon, naiintindihan niyo na ba kung paano ako tinatrato sa aming tahanan? Araw-araw, binubulungan ako na kinakalaban ko raw ang aking mga umampon na magulang at hindi ko raw pinoprotektahan ang aming mga tauhan. Iyan ang tunay niyang pagkatao. Godo, nandito ako para bisitahin ka. Siguradong. Ikaw ay nag-aalala sa iyong ina at sa mga bata, hindi ba? Ang mga nagpalaki sa dalaga ay nagmula sa isang marangal na pamilya ng mga iskolar. Ipinadala nila ang dalaga sa pinakamagaling na paaralang elementarya. Para kay Xiaobing, binigyan siya ng malaking halaga ng kanyang umampon na ama. Siniyang niya, nabubuhay siya sa bawat araw na parang isang maliit na prinsesa. Si Xiaoyao naman, labis ang kanyang pag-aalala sapagkat ang kanyang umampon na ama ay sobrang nag-aalala para sa kanya. Siya ay masyadong pinagmamalasakitan at inispoil ng labis, kaya para siyang isang munting emperador. Ang salarin, bago pa man lubusang matukoy at malutas ang anumang suliranin, ay maaaring biglang sumulpot sa anumang oras, handang magpakita at harapin sila ng walang babala. Ginawa ko lang to para humingi ng pera upang hindi na siya makabalik pa sa bahay. Ngayon, kinasusuklaman ko na nang lubusan ng taong yan na walang kabutihan. Basta't masiguro ko ang kanilang kaligtasan, ano pa ang nararapat kong gawin? Imposible. Kailangan kong itigil ang pag-iisip tungkol sa kanila at hindi ako maaaring mag-isip ng labis. Sana ay hindi mo mamasamain ang desisyong ito na aking ginawa para sa kabutihan ng lahat. Namhihingi ba siya ng pera para itaboy ang kanyang mga anak? Malamang, oo. Walang saysay ang lahat ng ginawa niya. Ang punto, takot siyang matagpuan ng tunay na ama. Tama? Kaya tumakas siya. Hindi ako naniniwala, baka may rason siya. Ngayon, ayaw na niyang papasukin ng sinuman. Anong ebidensya pa ba? Makasarili siya. Sa krisis, sarili lang niya ang mahalaga. Kung hindi, hindi niya naitago kay tatay ang lahat ng matagal. Bakit siya kumakatok? Para bang may hinahanap siyang tao, tama? Teka, bakit ba siya kumakatok? Mukhang may hinahanap siyang individual, ano? Xiaokyu, sandali.
Hindi naman siguro kailangan ng ganito kalaking halaga. Lokohin ko siya, paiinumin ko siya ng alak hanggang malasing, at sana maintindihan niya na umalis na lang. Gabi na naman, at napakalalim na ng hating gabi. Uefuzi, sana ay matulungan mo akong itago ang sikretong ito. Xiaoqiu, nalulungkot ako para sa iyo. Ngunit, mahalaga na mag-ingat ka palagi at siguraduhin ang iyong kaligtasan. Uy, anong bagay yan? Bakit hinahawakan mo ang tatay ko? Anong klaseng bagay yan na ayaw mong ipakita? Napakalakas ng loob mong sakta ng aking ama. Matindi ang kanyang tinamong bugbog na ang bawat suntok ay lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga at bawat sipa ay nagpapalalim ng sakit. Naramdaman niya ang matinding sakit at takot sa bawat sandali. Nasisiraan na ba ng bait ang ate na yan? Kung magpapatuloy tayan, may mamamatay na. Grabe manakit. Hindi ko alam kung sino yan o anong nagawa sa kanya. Kahit sino, di dapat ganyan manakit. Para na siyang asong ulol. Ang pagiging malupit ang tunay niyang pagkatao. Tingnan nyo, kalmado siya. Hindi ito ang una niyang beses. Ginawa niya kaya ito dati? Dinala yata siya ni Lola sa kulungan. Ang tulad niya ay panghabang buhay. Sa kulungan, hindi inaasahan, isang napakalaking pagbabago. Ang ibig mong ipahiwatig, ikaw ay isang walang kwentang tao. O hindi, ikaw ay isang duwag. Tiwala akong iyan ang ibig mong sabihin. Ito ay hindi ang kanyang totoong pagkatao. Kung gaano siya nagmura noon, ganun din ang iyak niya ngayon. Isa siya sa mga pumatay kay Papa. Ngayon ko naunawaan. Nagmamadyong pala siya para makakalap ng impormasyon at ang salapi inilaan niya sa pagkuha ng mga balita. Kaya't nang malaman niyang paparating ang may kagagawan, hindi na siya nagtangkang tumakas, bagkus ay naghanda para makaganti. Kaya pala nung binisita niya tayo, tinuring na niya yung huling pagkikita. Kaya sinabi niya sa puntod ni Papa na baka hindi na siya makabalik. Ang gusto niya ay ayusin muna tayo bago niya harapin ang salarin. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang mga taga-nayon upang kalabanin ang salarin. Sa pangalawang pagkakataon, ginamit niya ang amo para patayin ang salarin. Ngayon, siya na mismo ang humuli kay Zhang De. Long! Mukhang nung ipinaampon niya ang mga anak niya, pinaghandaan na niya ang araw na to. Sa nakikita natin ngayon, 3 beses nang iniligtas ni Baikyu ang mga anak niya sa panganib. Kray! Nasaan ang natitirang 3 na pinagkakatiwalaan mo? Paano mo nalaman na mayroon pang 3 tao? Tunay ba na ginamit ni na Zhou Biao at Li Daquan ang mga pangalan ng iba? Ikaw ba ang may kagagawan nito? Tama, dali sabihin mo kung nasaan ang natitirang 3 tao. Kung ganyan, may pakinabang kami. Nasa 3 kalye lang sila mula rito. Bakit ganun kalapit, hindi ko rin alam. Sige, ituloy mo. Paano kayo nagkakaugnayan? Ano ang susunod na plano o hakbang na gagawin ninyo? Aray, huwag niyo akong saktan. Sasabihin ko na ang lahat. Sa huling araw ng buwan, sa hapon ng ika-30, magaganap ang pagpupulong sa isang lihim na iligal na sugalan. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila muling makikita at hindi na rin nila ako makikita kailanman. Sa ngayon, mukhang hindi pa nila tayo hahanapin. Ligtas kaya ang mga bata sa panahong ito? Pakawalan mo ako at aatras na agad ako sa operasyong ito. Pinapangako ko sa iyo na hindi ko kailanman ibubunyag ang impormasyon mo sa kanila dahil alam ko na ang lahat. Mas grabe ka pa sa class monitor ninyo. Ikaw mismo ang dumurog sa buhay ng taong ito. Ginagawa ko lang ang lahat para sa pinansyal na kapalit.
Handa kong ibigay sa iyo ang kalahati ng aking katawan. Lahat ng ito ay handa kong ipagkaloob sa iyo. Maibalik ba ng pera mo ang dote ko? Para sa akin, pera ang pinakamahalaga sa pagsasama ng dalawang tao sa kasal. Nagkamali ako. Totoo, patawarin mo ako, ha? Pasensya na. Gusto kong i-report na sa Chang'an Hotel, room 203, may nagtutulak ng droga. Hindi lang nakaganti si Bai Yikyu, tiniyak din niyang mapaparusahan ng kriminal. Malinaw niyang pinlano ang bawat hakbang. Pag nahuli si Zhang Delong, maiibunyag niya ang mga koneksyon sa droga at masisira ang buong sindikato. Hinangaan ko talaga ang diskarte ni Bai Yikyu. Muli, inalis niya ang panganib sa kanyang mga anak nang hindi nila nalalaman. Bilang ina, malinis ang konsensya ni Bai Yikyu. Sa ngayon, palagi niya tayong pinoprotektahan at hindi niya kinalimutang ipaghiganti si Papa. Kaya ba, nagkamali lang tayo sa paghusga sa kanya? Nakalimutan mo ba? Matapos matalo sa mahjong, kumunta siya sa iligal na sugalan at umutang ng 150,000 piso sa mataas na interes, halos mapatay sa bugbog. Kinailangan pang piyansahan siya ng matandang lola sa presinto. Dahil doon, namatay sa galit si lola. Halos mapatay siya sa pasugalan noon. Ano man ang kanyang ginagawa ngayon, hindi pa rin nito mababago ang katotohanan na sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, siya ay may ugaling mailalarawan bilang walang pinagkaiba sa isang hayop. Isang bata ang nasa An County, isa sa Fen County, at isa pa sa Luo County. Ang pagsasama-sama nilang lahat ang tanging paraan upang masiguro ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang anumang kapahamakan. Subalit, bago pa man natin iyon maisagawa, mayroon pang mas mahahalagang gawain na kailangan nating tugunan. Teka, atake ba sa puso yan? Naku, lubhang delikado yan. Huwag kang lumapit. Kung may masamang mangyari, magiging mahirap magpaliwanag. Tito, tiis lang po. Kukunin ko lang ang gamot. Hindi, huwag ka nang pumunta doon. Meron akong gamot na pwedeng makatulong. Maraming salamat sa iyo, binata. Inatake na naman ako ng aking lumang karamdaman. Kung wala ka ngayon, baka nasa Diyos na ako ng medisina. Walang anuman, mahuhuli na ako sa klase pagkatapos nito. Naku, binibini, huwag ka nang kumain habang naglalakad sa kalsada sa susunod. Libre na ito sa inyo. Sa aking klase, may ilang kaklase akong kapos sa buhay at madalas ay hindi sapat ang kanilang kinakain. Maaari ko po ba silang isama rito para makakain? Oo, pwede. Halika lamang kayo rito araw-araw at libre ang pagkain ninyo. Lubos po akong nagpapasalamat dito. Paalam po ulit dito. Paalam na. Naalala ko yan. Kaunting lamang lang ang nakuha ko sa pagka-class monitor dahil sa mga boto ng aking mga kaklasing salat sa buhay. Ngunit, bakit siya nasa labas ng aking eskwelahan? Ang mahalagang ginagawa niya ay paninilip lang ba? Bakit niya binibigyan ng pera ang amo? Salamat, boss! Ang panganay ko'y nasa ikalimang baitang na at sa loob ng 2 taon, kailangan niyo po itong itago. Narito ang kabayaran, kasama ang pera nila sa agahan. Napakasakripisyo niya. Para sa sariling anak, kinailangan pa niyang pagpiyaga ang itago ito? Basta masaya ang anak kong babae, ayos na. Hindi na niya kailangang malaman ng iba pa.
Ang aksidenteng yon ay plinano pala ni Bai Yikyu. Ang mga mabuting gawa ni Lin Luchu, siya pala ang nag-ayos ng lahat. Mali, walang kinalaman sa kanya ang lahat ng tungkol sa akin. Ginagawa niya to para magmanman sa akin, gusto niyang kontrolin ang lahat sa amin. Mr. Lu, sa tingin ko, hindi naman ganun kasama ang ina mo tulad ng iniisip mo. Ginawa niya lang yon para tulungan kang ayusin ang relasyon mo sa mga kaklase mo. Parang wala siyang kinalaman. Ang relasyon ko sa mga kaklase ko at ang mga marka ko sa pag-aaral, pinaghirapan ko yan. Gusto nilang makipagkaibigan sa akin dahil sa mabuti kong pagkatao. Kahit ang mga matatalinong estudyante sa school, gusto pang magpaturo sa akin ng aralin. Oo, silang dalawa nga. Bakit ka na naman nandito? May kailangan ka ba? Ako ba ang hanap mo? Ito ang inyong bayad sa pagtuturo para sa kasalukuyang linggo. Sa lingguhang pagsusulit sa susunod na linggo, kung si Lujin ay makasama sa top 10 sa kanyang baitang, bibilhan ko kayo ng limitadong edisyon ng game coins ng StarCraft bilang pabuya, iyon ang aking pangako. Usapan na! Sige, Tita, napakabuti niyo kay Lujin. Basta maganda ang marka, balewala ang gastos. Ang husay niyong magturo, nararapat lang to sa inyo. Ito ang kanyang pinlano. Sobra siyang mahilig magsugal, inuubos ang pera rito. Hindi niya gagastusin ang pera sa akin. Ang lahat ng ginawa niya ay para malaman lang ang tungkol sa salarin, para mahubog ka sa tagumpay. Talagang magagawa niya ang mga bagay na yon. Naging matagumpay ako dahil sa sarili kong pagsisikap noong may knowledge competition sa school. Nakita ng guro ang sipag ko, kaya ako'y kinatawan ng ikalimang baitang. Dahil doon, naging huwaran ako ng school, wala siyang kinalaman. Lubos naming nauunawaan na ipinaglalaban mo ang pagkakataon para sa iyong anak. Naiintindihan namin iyan. Bagamat bumuti ang mga marka ni Lujin nitong mga nakaraang araw, ang mga estudyanteng kumakatawan sa baitang sa kompetisyon ay dumadaan sa paulit-ulit na pagpili. Hindi pa siya ganap na sapat upang kumatawan sa isang antas. Kumatawan sa isang baitang. Guro, nitong huli, si Lujin ay nananatili sa paaralan hanggang gabi. Nakita niyo naman ang pag-unlad niya. Kung bibigyan niyo siya ng pagkakataon, sisikapin niya ng 10 beses pa para patunayan ang sarili. Pero ang iba, ito ang naipon kong 3,000 piso. Handa kong ilaan lahat para sa kompetisyong ito. Lu, bilang pinakabatang nanalo ng gintong medalya sa city competition mula nang itatag ang Guangming Elementary School, ano ang masasabi mo ngayon? Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang paaralan sa pagbibigay ng mahalagang pagkakataong ito. Kanina pa nakatingin sa'yo yung taong yon. Nanay mo ba yon? Mayroon lang akong kapatid, mga kapatid na babae, at lola. Ang mga taong patuloy na nagsusugal ay hindi karapat-dapat maging aking ina. Umalis kayo. Bakit mayroong mga magulang na ganyan? Napaka-irresponsable. Paano nila nagagawang pagtrabahuhin ang kanilang anak ng ganito? Nasaan ang kanilang responsibilidad? Diba? Walang kaunting. Mayroon pa rin ganito ngayon. Tamang-tama ang sinabi niya, karapat-dapat lamang. Kaya kapag umalis ako, ganyan din. Ang galing ng sinabi ni Baikyu ng Fufang, napaluha talaga ako. Sinabi niyang hindi siya sumali sa kompetisyon dahil wala ang kanyang ina. Ang 3,000 noong 1,995 ay kailangang paghirapan ng isang ordinaryong manggagawa ng 2 taon. Pero si Yikyo, ang galante niyang gumastos. Kahit wala siya, kaya ko pa rin gawin. Pagkatapos nun, hindi na kami pinansin ng tatay namin. Tama kayo, masyado kayong naantig. Pagkatapos nun, binaliwala niya pa rin kami at nagpatuloy sa pagsusugal. Pati yung mahjong parlor ay isinangla niya para sa utang. Nia! Narito ang mga orihinal na tala ng obserbasyon mula sa Soviet Meteorological Bureau, kasama ang out-of-print na manuskrito ng electronic journal. Ang lahat ng mga materyales na ito ay tunay na kayamanan. Binibini, saan mo ba ito nakuha? Sa Provincial Used Book Market. Tinuntahan ko lahat. Magkano ba ang nais mong halaga? Sabihin mo lang at aking tatanggapin. Professor Lee, kailangan ko ng sarapi. Ang bunso kong anak na babae ay sumapi sa hukbo at nais niyang maging siyentista. Gusto ko lang sanang hilingin na bigyan mo siya ng isang klase sa eksperimento.
upang tunay nilang maranasan ang pananaliksik sa agham. Sige, ikaw ba ang nagkaloob ng lahat ng mga kagamitang ito? Oo. Ang halaga ng mga kagamitang ito ay aabot sa 10,000. Paano ka nakakuha ng ganyan bilang isang tagapayo lamang? Principal Wang, sa susunod na buwan ay may kompetisyon sa eksperimento ng pananaliksik sa agham ng kabataan sa probinsya. Sasali ang bunso kong anak sa kompetisyon. May talento siya sa pananaliksik sa agham, hindi dapat siya maapektuhan dahil sa'yo. Tinuruan ako ng kanyang tatay at ni Professor Lee. 3 beses silang tumanggi, pero biglang sumang-ayon. Kaya mga tao niya sila. At sa research competition, biglang may lumabas na pinuno. Nagkalat sa eskwelahan na ako ay maswerte dahil nakakuha ng tanging pwesto. Siya pala ang nasa likod ng lahat. 3,000 piso para sa bayad sa kompetisyon, 10,000 piso para sa mga kagamitan sa eksperimento, at naisinanglapan niya ang mahjong parlor para pambayad ng utang. Saan naman kaya niya kinukuha ang lahat ng perang ito? Heto ang isang pakete ng gamot para sa kalyo. Napakabait ng doktor at ibinenta ito sa akin sa napakamurang halaga. Nagkaroon kami ng biglaang pangangailangan sa bahay, kaya kinailangan namin ng salapi dahil dito. Ngayong ipinagkakatiwala ko na ito sa iyo, panatag na ang aking kalooban. Huwag ka nang magtrabaho bilang entertainer dahil hindi maganda ito para sa iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala. Halika na, para kay Xiaojing, sa lingguhang pagsusulit na ito, siya ay... Ito ang kanyang pinakaunang hakbang. Sa kasukdulan ng kanyang kakayahan, sigurado akong makakagawa siya ng kanyang sariling pangalan sa kanyang napiling larangan. Nang makita ni Professor Lee ang ulat sa eksperimento ni Xiaoding, labis siyang namangha at lubos na nasiyahan sa kanyang talino at kakayahan. Si Xiaoyang ay bata pa. Ang kaniyang mga magulang na nagpalaki sa kaniya ay nagmula sa isang pamilya ng musikero at may kakayahan silang bigyan siya ng suporta para sa lahat ng kaniyang pangarap at mga ambisyon sa hinaharap. Sa kabilang banda, maaaring hindi ko na makita ang lahat ng ito. Dito, sa mismong lugar na ito, narito ang buong pinagmulan ng lahat ng nangyari. Pinamigay mo ang lahat. Ano pa ang ipinagmamalaki ng pamilya ng asawa mo? Kaya kong ubusin lahat para sa'yo. Ikaw na aksaya sa yaman. Kunin mo na yung lumang bahay. Sinira na yung isang mahjong parlor. Siguro bukas, swertehin ako at mababawi ko lahat ng yan. Dahil sa'yo to. Dahil sa'yo talaga. May pagkain pa? Hindi na kita kayang alagaan pa. Hindi ka na parte ng pamilya. Umalis ka at lumayo. Waa! Oh, hindi! Hindi! Inay, laging alagaan ang iyong sarili. At pasensya na, hindi ako nakapagpaalam sa iyo ng maayos, subalit sadyang ganoon ang tadhana ng ating paghihiwalay, marahil ito ang mas mabuti para sa ating dalawa. Totoo namang ginastos niya sa amin ng pera. Pero pagkatapos, pumunta siya agad sa underground casino at natalo ng 100 at 50,000 sa isang gabi. Sa sobrang sama ng loob, doon namatay si Lola. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Namatay siya sa bisig ko, mukha siyang malas na tao. Dahil dito, hinding-hindi ko siya mapapatawad.
Talaga? Ha? Totoo ba yan? Walang sasabay o wala? Kailangan kong malaman kung may sasama ba sa akin o kung ako lang ang mag-isa sa bagay na ito. Mayroong ba sumusunod sa akin o wala? Gusto kong malaman kung may gustong sumama sa akin o kung ako lang ang mag-isa sa bagay na ito. Kuya, bakit hindi? Kuya, ngayon, talagang kailangan kong makabawi. Hindi ko ito palalampasin. Ngayon na ang pagkakataon ko. Kailangan kong manalo para sa ating lahat. Kailangan ko nang makabangon. 1, 2. Sige na, gising na tayo. 1, 2, 3. Ano pang hinihintay ninyo? Halika't magsimula na tayo. Tara na, gumising na tayo. 1, 2, 3. Sumama na kayo, bilis. Sabay-sabay tayong bumangon. 1, 2, 3. Tulong! Kinakabahan ako. Naaalala niyo ba si Baikyu na kinakausap si Lee Dakwan sa hotel? Sabi ni Lee Dakwan, magkikita sila sa 30. Kaya, ang papel na nakita ni Baikyu pagkaalis niya ay ang tagpuan pala ng salarin. Malinaw na ngayon. Nagbenta siya, inayos ang mga bata at sinadyang mapaalis. Ito na. Matagal na niyang plano, no? Handa na siyang hindi na bumalik. Ang trabahong ito, sadyang kakaiba. Pumasok si Lee Dakwan. Nahanap na ba? Sinuyod na ang lahat, ngunit hindi pa rin siya makita. Hinalughog na rin ang lahat pero wala kahit anino. Wala kahit anino. Naglaho na parang bula. Habang buhay ka nang hindi mo na siya muling mahahanap, ang susunod na tira ay sa iyo. Ha? Nakakatakot ulit. Siguradong makakabawi ako sa round na to. Una sa lahat, bayaran mo muna ang 150,000, saka na ang iba. Bayaran mo muna ang 150,000 bago ang anuman. Kuya, huwag kang masyadong mainip. Isa akong regular na suki dito. Siguradong nabayaran na iyan. Tatawagan ko na agad ang kapatid ko para maihatid ang pera. Bantayan ninyo siya ng maigi. Kapag nagtangka siyang maging mapanlinlang, agad putulin ang dila niya. Sige, ituloy lang natin. Hehehe. Kuya, maraming salamat sa iyong pagsisikap. Kuya, pakiusap, dalhin mo agad ang 30,000 piso sa akin. Saang lugar mo yon itinago? Ang pera ay inilagay ko sa loob ng refrigerator natin, sa ilalim ng mga pulang mani, sa loob ng basag na bote. Bote, dun mismo sa sirang bote sa ilalim ng pulang mani sa ref. Subaybayan ninyo siya. Kapag wala pa rin siyang bayad sa pagsikat ng araw bukas, putulin ang kanyang kamay. Huwag! Sigurado akong darating ang aking kapatid. Chowge, habang iniisip ko, parang may mali. Yung isa nahuli bilang human trafficker, yung isa naman bilang scammer. Maaari bang totoo yun? At yung isa pa, nawala na lang bigla, hindi ba? Imposible! 3 bata lang ang natira sa pamilya Lu. Anong gulo ang magagawa nila? Sa tingin ko, malas lang talaga ang lugar na to. Purong kamalasan. Bukas, puntahan mo ang hotel kung saan nahuli si Dakwan. Kung pamilya Lu nga ang may gawa nito. Hinihiling ko na sana'y mamatay silang dalawa. Nauubos na ang kanilang oras. Wala na silang pagkakataon. Ayon sa amo, hindi ka raw niya kailanman nakita. Anong klaseng regular na customer ka pa rin? Regular ka pa rin bang customer? Alam ba ng iyong kuya kung saan ito? Sa aking palagay, wala kang pambayad, kaya nagpapahaba ka lang ng oras para makatakas? Boss, huwag ka munang magmadali. Isa talaga akong regular na customer dito. Siguradong nakalimutan na ako ng may-ari. Nakalimutan? Chowge, pamilyar yung babae na yan. Tingnan mo. Hoy bata! Tigil! Naku ang mga pulis! Bilisan mo, takbo na! Chowge, hindi yan masisiyasat. Dali, wala kang dala. Saan ka ba nagtatago? Ang buong lugar na ito ay pinalibutan na ng pulisya. Lugar!
Siya ang may bahay ni Lugudong at ang mga pulis ay narito upang dakpin siya. Ako ang nagsumbong. Ginawa ko ito para ipaghiganti ang aking amo at para na rin sa inyong 3 anak. Tama ang iyong hula. Ang 3 nauna ay ako rin ang naghatid sa kanila sa kanilang kapalaran. Tunay ngang napakahabang panahon na ang lumipas mula noon. Oo, talagang matagal na. Ngunit sa araw na ito, ipadadala kita sa impyerno upang bugbogin. Sa isang idyap, ganoon lamang kalakas ang aking puot at galit. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, napakabilis ng yahat. Inyod ang aking nais. Habang naninigarilyo, bigla na lang. Pumunta ka na sa impyerno para makita ang asawa mo. Xiao Qiang, ngayong araw na ito ay siguradong tapos ka na. Wala ka nang kawala. Sinasakal kita. Xiao Ge, malapit nang dumating ang mga pulis. Hulihin niyo na ako, pero sasakalin ko muna to. Tama yan. Ang pumatay ay papatayin din. Pakiusap, pindutin niyo na lang ang like para mas maging kumpleto ang lahat ng mga ebidensya. Sasakalin kita hanggang mamatay. Ha? Paghihiganti para sa dinanas na labis na kahihiyan at isang taimtim na kahilingan na tuluyan ng makalayo at makatakas. Siya'y tumatawa, ako'y umiiyak at hindi makahinga. Lujin, Lubing, Luyang, nakikita niyo ba? Ang inyong ina ay buong buhay na nagsasakripisyo para lamang protektahan kayo. Ito ang tunay at wastong kahulugan ng kasabihang ang ina ay nagiging matatag para sa kanyang anak. Mula sa pagbebenta ng almirol hanggang sa pagpapanggap, ang bawat hakbang ay ayon sa kanyang plano, ngunit muntik na siyang mamatay. Handa lang siya sa hindi pagkamatay. Ang pagsusugal at pagkakautang ay pawang palabas lamang. Ginawa niya ito para makapaghiganti at para protektahan ang kanyang mga anak. Ang lahat ng ito. Bakit hindi niya kailanman ibinahagi ang mga bagay na ito sa atin? Halos mamatay siya roon. Pero nakalimutan na ba ninyo kung paano namatay si Lola? Kahit na peke ang pagsusugal at utang niya, hindi pa rin niya pinabayaan si Lola, kaya namatay si Lola nang may matinding sama ng loob. Ito ay totoo. Hindi ako makakaramdam ng awa sa kanya. Talaga bang napakasama mong tao? Alam kong wala kang salapi, kaya paano? Pero bakit wala man lang akong makitang anumang bagay sa inyong lupain? Wala kang nahanap? Sa paraang ito, hinding-hindi mo sila mahuhuli. Ang 3 yan ay hindi tulad ng ordinaryong mga sugarol. Mahalagang suriin ninyo sila ng lubusan. Sige na, ayan na. Oo, sapat na ang kanilang pagkatalo sa Mahjong Parlor, kaya ngayon ay naglalaro na sila sa underground casino. Hindi pa nga sapat ang pagkatalo sa Mahjong Parlor. Ngayon, sa isang underground casino na sila pumupunta. Tatay, huwag kang mag-alala. Kinikilala ko na hindi ko kayang pantayan ang iyong pamamaraan sa pananakot. Narinig na ba ninyo? Maraming salamat kuya sapagkat napirmahan na namin ang kasunduan. Sige, pirmahan mo na agad iyan. Pagkatapos, kung sakalit ikaw ay mamamatay sa labas at hindi mo sila mahanap, mas mabuting mamatay ka na lamang. Umalis ka na nga rito. Anong uri ka bang nilalang? Kahit ano ginagawa mo, kapag nabigo ka sa labas, binugbog ka araw-araw hanggang sumakit ang mga kasukasuan at buto mo, at lumakad ka ng baluktot ang baywang. Araw-araw niya akong pinagsasabihan, sisipain kita hanggang mamatay. Kayong dalawa, ako na lang ang dalhin niyo sa detention center. Nakaabala na naman ako sa'yo, Police Chen. Isang aklat lamang, ano bang malaking problema doon? Yikyu, may pagkakataon ka sanang magpaliwanag ng lubusan noon. Bakit hinayaan mong magkamali ang biyenan mo at ang mga bata tungkol sa'yo?
Police Chen, nasaksihan mo na ba ang drug lord na nalaman ang impormasyon ng isang anti-drug police at pagkatapos ay sumugod sa bahay para patayin ang buong pamilya? Nakita ko na mismo yan. Ayokong maranasan pa ng pamilya ko ang ganoong trahedya. Kaya mas mainam nang itakwil na nila ako. Lubos nila akong itinuring na lulong sa droga. Kaya kahit pa dumating ang araw na ako'y Para hindi na sila ganong makaramdam ng kalungkutan. Hay, sa iyong tiyaga at galing sa pag-aaral, kung nagpatuloy ka sana sa edukasyon at kumuha ng pagsusulit, tiyak na makakakuha ka ng magandang posisyon. Maari ka ring maging anti-drug police. Bakit mo nga ba pinili ang landas ng pagiging undercover agent sa talino mong taglay? Kung lalabas ka para mag-aral at kumuha ng exam, siguradong makakakuha ka ng posisyon? Pwede ka ring maging anti-drug police? Bakit mo pinili ang landas ng pagiging undercover agent? Dahil gusto kong personal na ipadala sa kulungan, isa-isa, ang mga drug lord na sumira ng mga pamilya. Ang daan na hindi natapos ni Godong, kailangan kong ituloy ang kanyang legasiya. Hindi ko hahayaang mamatay na may pagsisisi ang asawa ko. Totoo ang sinabi ng iyong biyenan, isa kang ang tunay na sugarol. Subalit, hindi kayamanan ang iyong ipinusta, kundi ang mismong buhay mo. Tuluyang napipi si Wang Chao at hindi na siya nakapagsalita na walang masabi. ayon sa impormasyong ibinigay niya, nalaman naming isa itong tea house. Ito ang bagong base na balak itayo rito ng drug syndicate. Tingnan mo rito. Ito ang iyong bagong pagkakakilanlan. Matapos ang 2 buwan, kapag natapos mo ng aralin ang lahat ng libro, aayusin namin ang pagkakataon para makatakas ka. Bilang isang nakatakas na kriminal, madali kang makakahalo sa lipunan. Tiyo, pakitingnan. Ano ang ginagawa mo? Masakit ba yon? Noong saktan ka nila, labis bang sumakit ang iyong katawan at damdamin? Nay, huwag kang umiyak, sapagkat ito ay para sa ating paghihiganti. Kahit gaano pa kasakit ang maramdaman, ito'y lubos na sulit na sakripisyo. Aking kawawang anak na naiintindihan ko. Kung hindi ka lang nagmakaawa sa akin, kahit patayin mo ako, hinding-hindi ko sisisihan ang pagtulong sa iyo sa dramang ito. Ngayon, galit na sina Xiaojin at Xiaoming sa iyo. Mikyu, umuwi ka na sa mama. Ako na ang magpapaliwanag sa mga bata. Hindi. Alam mong gagawin ng mga drug trafficker kapag nalaman nila ang pamilya ko. Dahil napagpasyahan kong ipagpatuloy ang landas na sinimulan ni Gotong, tiyak na tatapusin ko ito para hindi magkaroon ng panghabambuhay na pagsisisi ang mga bata. Ito ang pambayad para sa gamot sa kasalukuyang buwan. Hindi maganda ang serbisyo ng delivery, ma. Ito ang pambayad para sa iyong gamot ngayong buwan. Sana'y kumain ka ng maayos at huwag magutom. Mayroong mga pagkaing mabibili sa labas, kaya kumain ka na at huwag kang mag-alala. Mag-ingat ka lagi. Hindi na maganda ito, inay. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Alin po ba rito ang hindi po ninyo maintindihan? Kaya ko pa po ang mas marami. Subalit, hinahanap ka. Umupo po tayo para makapag-usap ng maayos. Sige po, halika. Anak ko, sobra-sobra na ang nagastos ni mama para sa'yo. Magtira ka naman para sa sarili mo. Ang kasama nating si Xiong Fanfu ay pumanaw na. Kaya si mama, makakaharap na rin siya ng may kapayapaan sa kabilang buhay. Hindi. Hindi, anak. Ang iyong ina ay hindi makapagpatuloy dahil kay Singer na ikaw nga. Kaya dapat mong pakinggan ang payo ng iyong ina. Kinakailangan mong manatiling buhay at patuloy na mabuhay hanggang sa araw na ganap na maintindihan ng mga bata ang katotohanan ng lahat ng nangyari. Lujin, Lubin, nakikita nyo ba? Para sa inyo ang ginawa ng inyong nanay at lola. Hanggang kamatayan, inireklamo niya ang pang-aapi ni Baijiao. Baliwala sa kanya ang pagkamatay ng lahat. Nawala siya ng 30 taon para tuparin ang huling habilin ng inyong ama. Anong masasakit na salita ang nasabi natin kay mama? Ano ba talaga ang ginawa ninyo kay mama? Dr. Yao, bilisan ninyo, iligtas ninyo siya? Nakipagpalitan ako sa kanya ng ilang impormasyon, partikular na ang mga tamang detalye.
Alisin ang gamot sa katawan, ihanda ang electrolyte sa IV. Kontrolin ng maigi ang blood pressure, bumababa ang blood oxygen, lakasan ang agos ng kuryente, 2 tubo para kay Jower. Muli, isa pa. Inay, hindi ba tama ako? Talagang lubos akong nagkamali sa pagkakaintindi sa iyo sa loob ng mahabang 30 taon. Inay, sobra kitang namimiss. Inay! Ina, ako ay buong pusong nagmamakaawa sa inyo. Sana po ay bigyan ninyo kami ng pagkakataong makapag-alay ng aming taus-pusong paghingi ng tawad. Ginawa na po namin ang aming makakaya, nanay. Nanay, pakiusap, idilat niyo ang inyong mga mata at tignan ako. Ako po si Xiaoji, nanay. Ako po si Xiaoding. Pakiusap po, patawarin niyo ako at sana'y tanggapin niyo rin kami bilang inyong anak, nanay. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po kaming iwanan. Ina, nagkamali ako. Pahintulutan mo akong mamatay. Gusto mo ba akong kausapin? Inay, sa tingin mo ba'y karapat-dapat ako? Ako, ang tatay na ito. Siya ay aking ama, aking pinagmumula ng inspirasyon. Ngunit sa paghahambing, pakiramdam ko ay wala akong anumang halaga at hindi ko kayang tapatan ang kanyang mga naipamahagi. Siya ang iyong nakatataas, samantalang kami ay mga tauhan niya. Nararapat lamang na tama ang kanyang mga desisyon. Inay, ayokong maging bantay o isang opisyal na walang kakayahan at puno ng kaguluhan. Alam mo ba, sa hinaharap, kapag napalaki mo na ang iyong anak, ituturing ka pa rin ba niya bilang isang magulang na karapat-dapat igalang at mahalin? Ang pinag-uusapan natin dito ay kung paano kanya ituturing matapos mo siyang mapalaki dahil sa iyong mga ginawa. Ang ibig kong sabihin ay, sa ganitong sitwasyon, Ma, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit sana ay muli mo akong makita ang iyong minamahal na anak. Mahal na mahal kita, Ma, at labis kang namimiss. ikaw ba'y natutulog? Natutulog ka ba? Hindi maaari. Bakit ka natutulog sa ganitong kritikal na sitwasyon? Kailangan mong gumising ngayon din. May mahahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan at kailangan ng iyong buong atensyon. Hindi ito ang tamang oras para matulog. Gumising ka, pakiusap. Inay, natutulog ka ba? Inay, huwag kang matulog sa ngayon. Kailangan kitang kausapin. May mahalaga akong sasabihin. Hindi ka dapat matulog ngayon. Kailangan mong pakinggan ako. Alinsunod sa regulasyon ng Pambansang Kagawaran ng Industriya at Komersyo, iginawad ang posthumous na parangal kay kasama by YQ, kasama ang unang klase na karangalan. Ang numero ng badge ng pulis na 052387 ay permanenteng ilalagay sa archive. Ihinto ang paggamit ng sombrero, magbigay ng unang pagpupugay at pagkatapos ay magbigay muli ng pagpupugay sa ikatlong pagkakataon.